G Stories presents. Handa na ba ang lahat? Maotoridad na boses na bungad na tanong ni Amira nang makalapit siya sa mga kasamahan sa garden ng mansyon. Binuga ni Deb ang usok ng sigarilyo sa bibig at inalis ang paa na nakapatong sa mesa at nagsalita. Mukhang tinanghali ka ng punta ngayon ah. Teka, asan ba si Damian? Siguro naglabing-labing pa kayo no? Tukson to matapos umayos ng upo. Hindi naman ito nakatakas sa pandinig ni RV kung kaya't ginatungan pa ito ng babae. Iyan din ang hinala ko eh. Palagi naman maaga at nauuna pa sa atin yung mga yan. Pero ngayon, narito si Amira at kararating lang. Panggagatong ni RV sa sinabi ni Deb. Tigilan niyo nga si Amira, kaya nagagalit sa inyo si boss eh. Saway ni Ken sa dalawang kasamahan na tinutukoy ay si Damian. Pinaka-head ito ng kanilang grupo. At ganon din si Amira pero mas gusto ni Amira na ituring siya na para bang normal lang na kasamahan. Ay sus, takot ko dun. Hindi naman hamak na mas gwapo at may dating ako kay boss. Kung itsura lang pag-uusapan. Mataas ang kumpiyansa na sabi ni Deb at muling binuga ang usok ng sigarilyo sa bibig. Asa ka naman. Tingnan mo nga yung itsura mo. Mukha kang bakla na bayaran sa kanto. Maasim ang mukha na sabi ni RV. Anak nang, bakit? Hindi ba totoo? Putol ni RV sa sasabihin ni Deb kasabay ng paghagalpak ni Ken ng tawa. Agad naman itong sinundan ng tawa ni RV na halos mawala ang katawan sa kanyang kaluluwa. Pigil naman ng ngiti ang ginawa ni Amira dahil kahit siya ay natawa sa sinabi nito. Kahit kailan talaga ay walang prenong bibig nito kung magsalita. Pero maaasahan mo naman ang mga ito lalo na pagdating sa trabaho. Pinagkakaisahan niyo ko. Parang batang simangot na anang ni Deb sa mga kasamahan niya at sandaling kinuha ang cellphone upang tingnan ang itsura. Ngunit sa ginawa ni Deb ay lalong humagalpak ng tawa ang dalawa. Hindi naman na napigilan ni Amira ang sumabay sa tawanan ng dalawang kasamahan. What's going on? Tanong ni Damian sa sarili nang nasa malayo pa lang ay rinig na niya ang malakas na tawanan ng kanyang mga kasamahan. Paano hindi ka magmumukhang bading? Tingnan mo nga yung buhok mo. Dinaig mo pa yun sa akin sa haba eh. Usal ni RV at hinawakan ng maikli niyang buhok. Kinuha naman ni Deb ang panuyod at pinuyod ang may kahabaan nitong buhok. Sa katunayan ay bagay lang naman kay Deb ang kanyang buhok. Gwapo at presko pa rin itong tingnan. Idagdag mo pa ang porma nito. Pero matyaga talaga si RV na asarin si Deb. Si Deb lang kasi ang kilala niya sa buong organisasyon na may ganitong klase ng buhok. Idol, wala namang masama. What's going on here? Malayo pa lang ako, idinig ko na ang boses niyo. Walang bahid na kahit anong emosyon na sabi ni Damian mula sa likuran. Malapit kung nasaan naroon si Amira. Mabilis namang napatigil sa pagtawa si Ken at RV habang si Amira ay patuloy pa rin sa pagtawa. Bakit kayo tumigil? Nagtataka na tanong ni Amira nang mapansin na tumigil ang mga ito sa pagtawa. Ang kaninang mukha ng dalawa na halos walang paglagyan ng kasiyahan ay agad na napalitan ng takot at pagkagulat lang ang mababasa sa ekspresyon ng mga mukha nito. Sinundan naman ang tingin ni Amira kung saan direksyon naroon ang atensyon ng mga kasamahan. At doon niya lang napagtanto ang kasalukuyang nakatayo si Damian malapit sa kanya. Damian, nandiyan ka na pala. Kamusta naman ang naging usapan ninyo ni General Lopez? Tanong ni Amira na hindi man lang nasindak sa nakakamatay na tingin ni Damian. Hindi lang simple na operasyon ang gagawin natin. Sabi ni Damian at nilagay ang kamay sa suot nitong bulsa. Katulad ng inaasahan ko, hindi lang bastang malaking sindikato si Mr. Chu. At tiyak akong may malaki pa tayong mabibihag na isda. At may taong magpoprotekta dito. Sumingkit ang mata ni Amira at kinuha ang ilang larawan sa kanyang bulsa. Siya si Mr. Chu. Siya ang pinakamalaking sindikato sa Pilipinas. Naglalabas-pasok siya ng droga sa kabilang panig ng bansa at hindi lang yan. Walang pag-aalinlangan na kinuha ni Amira ang papel na hawak ni Damian at pinakita ito sa tatlong kasamahan. Ginagamit niya ang mga inosente at minor de edad na babae upang hindi mahalata at madaling makumpiska ang droga na binibenta nito sa maliliit na bayan at sa maging ibang parte ng kanilang bayan.
Dugtong pa ni Amira sa sinabi. Mukha pa lang hindi na mapagkakatiwalaan ng Mr. Chu na yan. Anang ni Deb at tinapakan ng upos na sigarilyo sa sahig. And the biggest problem is this. Kung paano tayo makakapasok sa loob ng teritoryo ni Mr. Chu. Masyadong mahigpit ang mga tauhan niya. Problemado na sabi pa ni Amira. Sa mukha pa lang ng Mr. Chu na yan, mahalata mo na ang pagkahilig nito sa mga babae. Kaya't imposible na wala itong dalagang kasambay sa mansyon. Singit naman ni Ken ay kinatahimik ng lahat. Huwag mo nga akong tingnan ng ganyan, Ken. Hindi ko gusto ang binabalak mo. Pangunguna ni Deb nang mapansin ang makahulugan na tingin ng kaibigan sa kanya. Wait, ano bang binabalak niyo? Pagtataka ni RV sa dalawa dahil kahit ito ay hindi mabasa kung ano ang iniisip ng dalawang kaibigan. Katulad ng sabi ko, imposible na may dalagang kasambay si Mr. Chu at maaari nating gamitin si Deb upang mapalapit at makuha ang loob ng dalaga. Tila naman nag-sink in sa utak ni Amira ang tinutukoy ni Ken. Ken is right. Oras na makuha na natin ang loob ng dalaga, maaari na ako makapasok sa loob ng mansyon at magpanggap na isang katulong. Hell no! Nagtagis ang bagang na bulyaw ni Damian na labis nilang ikinagulat lahat. Are you sure na alam mo ang pinapasok mo? This mission is not easy as you think. Punot ang kilay na sabi ni Damian at marahan na hinampas ang kamay sa mesa. Hindi natin matatapos ang kaso to kung hindi tayo gagawa ng paraan. At huwag ka mag-alala, hindi ko naman hahayaan na mapahamak ang sarili ko. Mahabang litanya ni Amira. This is not about your sake. Iniisip ko lang magiging resulta, oras na gawin niyo ang nais niyo. There's a possibility na matuklasan ni Mr. Chu ang tunay mong pagkatao. Or worst, gamitin ka nito katulad ng panggagamit nito sa ibang babae. Sandali na lang na natahimik si Amira sa sinabi nito. Pakiramdam niya ay napahiya mga kasamahan dahil sa sinabi nito. Ano pa nga ba ang aasahan ni Amira sa binata? Magkakilala lang sila ng mahabang panahon at magkatrabaho. So what? I'm willing to sacrifice myself para sa serbisyo. Kung yun lang naman ang paraan para tuluyan nating mapuksa ang grupo ni Mr. Chu, hindi ako magdadalawang isip na gawin to. Paglaban ni Amira na walang kasiguraduhan sa sinabi. Masyado lang siyang nadadala ng emosyon na nararamdaman. Kung kaya't hindi na niya mapigilan ang bibig na magtatatalak. Nakipagsukatan naman ng tingin si Amira at sinalubong ang matalim na titig ni Damian sa kanya. That's not what I meant. Amira, isipin mo ang organisasyon oras na mawala ka sa grupo. Lalong-lalo na si General Lopez. Hindi naman napigilan ni Amira ang mapangisi. Imbis na mawala kasi ang inis, ay mas lalo lamang itong nadagdagan dahil sa sinabi ni Damian sa kanya. Talaga bang iniisip nito na tuluyan siyang mawawala sa mundo? Anong niningisi-ngisi mo dyan? I'm being serious here, Amira. Pabalik-balik naman ang tingin ng tatlong kumag sa dalawang nakakataas sa posisyon. Hindi malaman ng tatlo kung sino sa dalawa ang dapat na kampihan. Dahil unang-una ay pareho itong nasa tama. Ayaw rin ng tatlo na makialam pa. Dahil kahit sa ikli ng panahon ng mga ito na nagkakilala, ay nabasa na nila ang ugali ng bawat isa. Hindi ko makakalimutan ang utang na loob ko kay General Damian. Baka ikaw yung sarili lang iniisip at hindi ang ibang tao. Bulyaw ni Amira na hindi na napigilan ng sumabog at padabog na naglakad paalis. Palagi na lang pinapamukha ni Damian sa kanya ang pagtanaw namin ng utang na loob sa General na tinuturing na rin bilang isang pamilya at haligi ng tahanan. Noong mga panahon kasi na yun, ay walang atubili na tinulungan sila ni Police Senior Inspector Lopez. Lubos na silang naulila sa ampunan at sa hindi inaasahan ay nikidnap sila ng malalaking sindikato at ginawang bihag. Sa huli ay hindi naman nagtagumpay ang mga ito at tuluyan silang nakalaya ni Damian. Walang pag-aalinlangan na kinupkop at pinatuloy sa maayos at magara nitong tahanan. Pinag-aral sa isang sikat na paaralan sa lungsod at hindi naman ito nabigo at nagtagumpay sila. At ngayon ay partner in crime sila ni Damian pagdating sa trabaho. At isa sa mga nangunguna sa listahan kung nakabuo sila ng grupo at mabigyan ng isang undercover mission. Kaya't, sabi ko naman sa iyo boss hinay-hinay ka lang sa pagsasalita. Ayan tuloy,
Hindi pa natin nasisimulan ng plano, pero nagkagalit na kayo agad. Umiiling na sabi ni Deb at sinundan si Amira sa van na nakahanda sa parking lot. Stop teaching me! Mga mahinahon na sabi ni Damian ay ramdam ang galit ito at pagigting ng panga. Sabi ko nga, boss. Pagsuko ni Deb na patuloy na naglalakad. Mabilis naman itong sinundan ni Ken bago matapos magpaalam kay Damian. Oras na rin kasi ng pag-alis nila at malayo-layo ang lugar na pupuntahan nila patungo sa teritoryo ni Mr. Chu. Hayaan mo muna si Amira. Baka naman masyado lang naging mainit ang ulo niya at wala sa mood kaya sinabi niya yun. Pagpapakalma ni RV kay Damian. Imbis na sagutin, ay nilampasan lang siya ng binata at tinahakang daan kung saan naroon ang mga kasamahan. Hindi man lingid sa kaalaman ni Damian, ay may lihim na pagtingin si RV sa binata. Bukod kasi sa matipuno ang pangangatawan nito ay wala kang masasabi sa itsura. Dahil mistula itong perpekto. Idagdag pa ang galing at pagiging tapat nito pagdating sa serbisyo. Okay na ba ang lahat? Wala nang nakalimutan? Tanong ni Deb matapos buhayan ang engine ng sasakyan at makasakay si RV sa loob ng van. Wala na. Maikling tugon ni Amira na malayo ang tingin sa tabi ng binata. Hanggang ngayon ay masama pa rin ang loob niya sa binata. Hindi naman ito ganito magsalita sa kanya noon. Pero habang tumatagal ay napapadalas na ang pagsusungit nito sa kanya, katulad ng ginagawa nito sa iba. Hindi niya tuloy mapigilan na mag-isip kung anong klaseng kasalanan ang ginawa niya upang magalit ang binata sa kanya. RV, baka naman may balak kang isuot ang seatbelt mo. O ako mismo ang gusto mong magkabit niyan para sa'yo. Wala namang problema sa akin yun. Inismida naman siya ni RV at sinuot ang seatbelt. Asa ka namang papayag ako na gawin sa akin ang bagay na yun ng isang katulad mo. Duh. Pagtataray na sabi nito. Tinawanan lang naman ito ni Deb at tuluyang pinaandar ang van palabas ng mansyon. Hindi rin maikakaila ang sandaling pagguhit ng lungkot sa mga mata ng binata. Minsan naman ay hindi kasi makatarungan ang sinasabi ni RV pagdating sa kanya. Wala naman siyang kasalanan sa dalaga, pero ganito na lang ito magalit at kumulo ang dugo pagdating sa kanya. You want? It's so hot in here. If you don't mind, I have water here. Basag ni Damian sa katahimikan ni Amira. Sila ang nasa gitna ng upuan ng van, habang si Ken naman ay mas piniling magpwesto sa likod kaysa tumabi sa kanila. Hindi naman ito pinansin ni Amira at bahagyang binuksan ang window car upang makapasok ang hangin. Medyo malayo na rin sila sa syudad at kung kaya't hindi na ganun karami ang usok sa paligid. About what I've said earlier, I'm sorry. Paumanhin ni Damian at inunom ang tubig na halos mangangalahati sa lalamunan nito. Hindi siya sanay na humingi ng paumanhin, lalo na kung alam nito sa sarili na wala naman siyang ginawa na mali. Okay. Maikli na tugon ni Amira at sandaling humikab. Mahaba ang naging biyahe at halos abuti na sila ng gabi sa daan. Pero hindi pa sila nakakarating sa probinsya kung saan sila pupunta. Hindi na rin namalaya ni Amira na dinalaw ito ng antok at mahimbing na natutulog sa bisig ni Damian na kasalukuyang hawak siya sa braso upang hindi tuluyang mahulog sa pagkakasandal. Wala na ba talagang ibang bakanting kwarto sa hotel na to? Reklamo ni Deb na napakamot ng ulo. Halos wala pa kasi itong pahinga at pagod ito sa pagmamaneho kumpara sa mga kasamahan na nakatulog kahit papaano. Marami rin naging lubak sa daan kung kaya't nahihirapan silang makarating dito. Pero halos abuti na sila ng sikat paglubog ng araw dahil sa haba ng biyahe. Almost one day tayo nagbiyahe. Ganun ba talaga kalayo ang lugar na to? Tanong ni RV habang sinusuklay ang magulong buhok. Ano pa nga ba? Wala rin naman tayong ibang choice kung hindi ang magsama-sama sa isang silid dahil ito na lang ang natitirang bakanting kwarto. Fully booked na daw ang halos lahat ng silid. Saad naman ni Ken at pagod na humiga sa sofa. Hindi na sila nag-abala pa na mag-reserve ng room for them dahil buong akala nila ay hindi occupied ang lugar at walang gaano na turista. Dahil masyadong liblib ang lugar at malayo ito sa bayan. Kapag nga naman tinamaan ka ng lintik ko. Dismayado na sabi ni Deb
habang nakatingin sa nag-iisang kama sa kwarto. Hindi naman siya pwedeng matulog rito mag-isa dahil may dalawa silang babaeng kasama at doon nagpapahinga. Pwede naman akong mahiga sa sofa at ikaw na dyan sa kama. Pagboluntarya ni Amira at kinuha ang ilang unan sa kama. Wait, paano naman ako? Saan ako hihiga dito? Nagtataka na tanong ni RV. Pwede ka namang tumabi sa akin. Huwag ka na mag-alala. Hindi naman kita gagalawin. At kahit kailan, hindi ako nagkaroon ng interes sa'yo. Lalo na pagdating sa katawan mo na puro buto. Ngumisi si Deb at bagsak ng katawan na humiga sa kama. Kapal naman ang mukha mo na sabihin na puro buto ko. Nanggagalaiti na inis na sabi ni RV at pinaghahampas ng una ng binata. Hindi naman ito pinagtuunan ng pansin pa ni Amira at naglakad na lamang palapit sa sofa upang magpahinga. Malawak na naman ang sofa at sapat na para magpahinga at makatulog siya ng mahimbing. Matutulog ka na agad? Nagtataka na tanong ni Ken at humigop ng kape. Oo hindi pa sapat ang tulog ko. Sagot ni Amira at nilagay sa katawan ng makapal na kumot. Mabuti na lang dahil meron na extra comforter ang hotel na to kumpara sa ibang branch. Halos hindi pa man si Amira hinihila ng antok ay narinig na niya ang mahinang pagmumura ni Damian sa kanyang tabi. At sa tingin niya ay pinoproblema nito ang pagtulog. Matulog ka na, Damian. Bukas ka na mag-alboroto dyan. Utos ni Amira sa binata at pinatay ang ilaw upang tuluyan siya makatulog ng mahimbing. Kinabukasan ay nagising na lamang si Amira sa ingay ng bibig ni Deb. Kay lalaking tao pero daig pa nito ang babae kung magtalak. Ako pa ang sinisisi mo Abay maswerte ka nga at ako ang yumakap sa'yo Narinig ni Amira na paglaban ni Deb sa loob ng kusina. So, sinasadya mo nga. Kahit kailan talaga ay manyak ka. Untag naman ni RV at sinundan ng pagbatok ang kausap. Inunat naman ni Amira ang dalawang braso at inayos ang unan bago tinuklop ang kumot na ginamit niya. Good morning, Amira. Pagbati ni Ken sa kanya habang humihikab. Magandang umaga din. Pagbati niya dito pabalik at nilibot ang paningin sa paligid. Si boss ba ang hinahanap mo? Lumabas lang siya saglit para mag-order ng pagkain nating lahat. Hindi kasi nito gusto ang mga food na nasa menu ng hotel. Sabi ni Ken at hinawakan ng bewang na masakit. Hindi na nagawa pa nilang magpaalam sa mga kasamahan kagabi dahil mahimbing na ang tulog ng mga ito. Ayaw naman silang payagan ni Damian na matulog sa sofa kasama si Amira. Kung kaya't wala silang ibang choice kundi ang matulog sa sasakyan. Hindi ko siya hinahanap. Kinakarkula, tinitingnan ko lang ang disenyo ng silid. Pagtanggi ni Amira at kinuha ang cellphone sa bulsa. Nagkunwari siyang kinuhanan ng litrato ang mga portrait na hindi naman kalayuan sa gawin nila. Sige, subukan mong lumapit at papasabugin ko yung bungo mo. Sandali namang natigil sa pag-uusap si Amira at Ken nang marinig ang pagtatalo ng bala kasunod ang pagkasa ng baril. Tumigil nga kayong dalawa dyan. Ang aga-aga puro away agad ang ginagawa ninyo. Saway ni Amira at pabilis na itagawang baril sa kamay ni RV na hindi man lang namalaya ng babae. Parang isang kisap lang ang nangyari at sa isang iglap lang ay nakumpiska na nito ang kalibre ng baril na kanyang hawak. Sayang ang bala ng baril kung ipuputok mo lang kahit basta kanino lang. Ikuming mo na lang yung inis mo at galit mo at ibuntong sa kalabang oras na dumating ang pinakahihintay nating mangyari. Pero sa ngayon, mas mainam na magpakalma kayong dalawa ng ulo at magkape sandali para naman may laman ang sikmuraan yung dalawa. Pinatong ni Amira ang baril sa mesa at pinundot ang coffee maker. Tama si Amira. Imbis na pag-iralin niyo ang init ng ulo niyo, bakit hindi kayo mag-chill at mag-relax? Mahinahon na sabi ni Ken at walang pasabi itong inakbayan kasabay ng pagbukas ng pinto at iniluwa si Damian na may hawak na dala nilang pagkain. Boss! Gulat na sigaw ni Ken at inalis ang kamay sa balikat ni Amira at agad na yumuko. Nabuka naman ni Deb ang bibig at hindi napigilan ng mapahanga. That was so close. Pare, muntikan ka na dun
Pangaasar ni Deb at tumawa nang makita ang kutsilyo na nakabaon sa lagayan na gamit sa yari sa kahoy. Magtigil ka nga dyan, Deb. Hindi nakakatuwa yung biro mo. Kampante na anang ni Ken, pero sa kaloob-looban nito ay parang may mga daga na tumatakbo sa kanyang dibdib dahil sa kaba na nararamdaman niya. Hindi naman naging big deal sa kanila ang nangyari. Katunayan ay normal na ito at isa na ring paraan ang ginawa ni Damian upang maging alerto ang mga kasamahan sa biglaang pagpuntirya ng kalaban. Ilang oras pa lang sila nagpapahinga matapos niyang kumain at pinagpasyahan na nilang pumunta sa mansyon ni Mr. Chu at magsagawa ng plano. Just make sure na hindi ka papalpak. Anang ni Damian habang ang kamay ay abala sa pagkalikot sa laptop. Boss, magtiwala ka sa akin. Di ba, babe? Sabi ni Deb at kinundatan si RV na tahimik sa isang tabi. Kadiri ka, no? Nag-cruise si RV ng braso at sinamaan ng tingin ng binata. Hanggang ngayon kasi ay ramdam na ramdam pa rin niya ang yakap ni Deb sa kanya. Mali nga talaga siya nang nagtiwala sa mga binitawan nitong salita. Good luck. Seryoso ang boses na saad ni Amira at inayos ang earpiece sa tainga. Ito ang magiging daan upang magkaroon sila ng maayos na komunikasyon. At para na din maging aware sa mga posibleng mangyari. Mga NBI kami, huwag kang matakot dahil hindi ka naman namin sasaktan. We're here because of our undercover mission. Paliwanag ni Ken bago sila tuluyang makabalik sa sasakyan. Pero, bakit po ako? Kailangan lang namin suot mo na yan para mapadali ang problema namin. Putol ni Ken sa sasabihin ng lalaking delivery boy ng pizza. Nang tuluyan nang makabalik sa loob ng van si Ken ay dala na niya ang damit at mabilis itong kinuha ni Deb. Nagpalit ito sa CR bago tuluyang pumunta sa labas ng mansyon. Delivery pizza! Usal ni Deb at pinindot ang doorbell. 1 minuto ang nakalipas bago siya pagbuksan ng isang kasambahay. Nakakapagtaka lang dahil walang guard sa mansyon. Hi babe, pizza delivery. Wika ni Deb at inalis ang suot na cap, dahilan para tuluyang makita ang mukha nito. Pasok po kayo. Nauutal na pag-aya ng babaeng 23 ang edad. Halos mamula rin ang magkabilang pisngi nito dahil sa starstruck at kilig na nararamdaman. Halos mawala rin sa isip nito na walang pizza na in-order na kahit sino sa kanila. Good job. Huwag kang magpapahalata sa bawat kilos mo. Anang ni Amira at tiningnan ng laptop kung saan makikita nila ang pagpasok ni Deb sa loob ng mansyon. Ang lakas naman ng karisma ng lalaking yan. Di hamak na mukha naman itong tao na nalipasan ng panahon. Bulong ni RV sa sarili. Miss, can I get your number? Parang naman, alam mo na. Hindi naman napigilan ng babae ang mapangiti at inilagay ang buhok sa gilid ng tainga nito. Oo naman. Nahihiya nitong saad dahilan para mapangisi si Deb. Huwag ka lang dyan mag-focus. Maglakad-lakad ka. Anang ni Amira at inayos ang suot na earpiece. Ang laki naman ng mansyon nyo, no? Pag-iiba ni Deb sa usapan at sandali ng iba itong direksyon. Hindi lingid sa kaalaman ng tao sa mansyon na may isang maliit na kamera na nakatago sa damit ni Deb. Oo naman. Nauutal na wika ng dalaga at sinunda ng binata. Dina, kanina pa kita hinahanap, bata ka. Andyan ka lang pala. Bumalik ka sa loob, hindi puro landi ang inaatupag mo. Buliyaw ng mayordoma ng bahay. Nagpantig naman ng tainga ni Deb at tumigil sa paglalakad. Ganyan siguro talaga pag nagme-menopause na, no? Laging galit at mainit ang ulo. Biyo ni Deb, pero sunod-sunod na buliyaw ang natanggap nito at panakang pagsugod. Bastos kang bata ka. Hindi ka ba tinuruan ng magulang mo na mabuting asal? Buliyaw pa ng ginang, pero halos hindi na ito marinig ng binata dahil mabilis na itong tumakbo at tinahak ang mansyon palabas. What have you done? Puntag ni Damian na hindi napigilan na agawin ang earpiece na suot ni Amira. Chill boss, masyado kang mainit eh. Pagpapakalma ni Deb at masandaling tumawa. Hindi naman nagtagal ay biglang bumukas ang gate at inuluwa ang babaeng nakausap niya kanina. Narito ang number ko. Kunin mo at
Pagpasensyahan mo na si Tita Georgia. Ganun talaga yun eh. Paumanhin ng dalaga at bumalik sa loob. Ano boss? Paano ba yan? Tapos ko na ang dapat kong gawin. Mayabang nasabi ni Deb habang hawak ang box ng pizza, ganun na rin ang numero ng telepono ng babae. Binalak ni Deb ang pizza delivery package at mabilis na pinaandar ang motor papunta sa kinaroroonan ng mga kasamahan. Congrats! Kaya ako ibilib sa'yo eh. Salubong ni Ken kay Deb na binuksan ang pinto ng van. Mahabang naman na hinihintay ni Deb ang papuri at inabot ang numero na binigay sa kanya ng babae, ganun na rin ang delivery man na inabutan nila ng malaking pera at hinayaan itong makaalis. Bagay ba sa akin na maging delivery boy ng pizza? Kunot noon na tanong ni Deb na nababanas sa suot. Hindi na rin kasi nito ginawa pang ibalik ang uniform sa lalaki dahil sobra-sobra na ang pera na binigay niya doon. Bumalik ka na sa hotel para maisagawa ang kasunod na plano. Utos ni Amira at pinatay ang laptop. Hindi naman nag-aksaya pa ng oras si Ken at pinaandar na ang van habang si Damian at RV ay prenteng nakaupo. Katulad ng napag-usapan, need mo lang suyuin ang babae na yan at payagan kaming makapasok ni RV sa mansyon bilang katulong. Pagbasag ni Amira sa katahimikan habang tinatahak nila ang kalsada pabalik sa hotel. This is not a good idea. Saad ni Damian sa sarili at hinilot ang sintido. May 1 buwan lang tayong oras para matapos ang misyon. Tingin niyo ba magagawa natin to? Tanong ni Deb at pinuyod ng medyo ang mahabang buhok. Oo naman, bakit hindi? Noon kumpiyansa na saad ni Amira at binaling niya ang tingin sa katabi. Okay ka lang? Pag-aalala ni Amira nang mapansin ang panakang paghilot nito sa sentido nito. Yeah. Maikling sagot ni Damian at tumigil sa ginagawa. Kau bahala, sabi mo eh. Sabi ni Amira at hindi na nakipagtalo pa sa katabi. Ngunit habang nasa biyahe ay hindi mapigilan ni Damian ang mag-isip sa pwedeng kahahantungan ng gagawin nilang trabaho. Hindi naman naging mahirap kay Deb na makuha ang loob ng dalaga na si Dina at nakumbinsi na papasukin si Amira at RV sa mansyon bilang isang katulong. Linisin niyo ang ikalawang palapag ng mansyon. Mamaya ay pabalik na si Mr. Chu at maselan yun sa mga gamit kaya ayusin niyo at pagbutihin ang gagawin. Utos ng ginang na si Georgia na para bang may dalaw kung magsungit. Grabe naman sungit ng babaeng to. Bulong ni RV na hindi naman nakatakas sa pandinig ni Amira, kaya pinanlakihan ito ng mata ng dalaga bago sila tuluyang maglakad pataas ng hagdan. Pagkakataon na rin nila ito para makapaglibot at makahanap ng pwedeng ebidensya at impormasyon na maaari nilang makuha. Huwag kang magpapahuli sa mga bawat kilos mo. Babala ni Amira kay RV bago sila naghiwalay at pumasok sa magkabilang silid. Bumungad naman kay RV ang silid ni Mr. Chu nang tuluyan niya itong mabuksan gamit ang clip sa buhok at dahan-dahan itong sinara. Nakapasok na ako sa silid ni Mr. Chu. Pagbibigay alam ni Amira sa kabilang linya gamit ang earpiece. Naging alerto naman ang lahat ng kasamahan nito dahil bawat isa sa kanila ay may earpiece kung saan maaari silang mag-usap ng hindi napapansin. Nakapasok na rin ako sa office ni Mr. Chu. Walang ibang gamit dito kung hindi ang mga papeles at isang kalibre ng baril. Pagbibigay alam naman ni RV at naging alerto nang makarinig ng ilang footsteps sa sahig. Mag-iingat kayo. Hindi tayo sigurado na walang ibang CCTV dyan sa mansyon. Sabi naman ni Deb sa earpiece nang sandaling umalis si Dina sa garden. Hindi lang si RV at Amira ang pumasok sa mansyon para magtrabaho, kundi pati si Deb upang malibang. At mas makarkula ang lugar gamit si Dina. Don't worry. Me and Amira help each other to cut the CCTV wires for an hour. But it'll be back soon. Singit ni Damian sa kabilang linya habang ang mata ay nakatuon sa screen ng laptop. Bago pa man pumasok si Amira pataas ng ikalawang palapag ng hagdan, ay nagtutulungan na ang mga ito sa pagkat ng wires at connection ng CCTV. Officer Inspector Ken Domingo. Confirm ang shabu na nasa cabinet ni Mr. Chu. Anang ni Amira dahil ito ang nakatoka sa gawaing ito.
Dumagundong ang boses na sigaw ni Mr. Chu gamit ang ibang lingwahe. Nasa labas na ito ng silid kung nasaan si Amira, na ang ibig sabihin ay baka nakasara na ang pinto ng kanyang kwarto. Halos maghabula ng daga ni Amira sa dibdib nang marinig ito at kung kaya't dali-dali niyang binalik ang shabu sa cabinet. Umakto na naglilinis ng silid at inayos ang bintana. "Hey Amira, are you there? What happened?" Natataranta na tanong ni Damian. Inalis naman ni Amira ang earpiece sa tainga dahil sa malakas na sigaw ni Damian sa kabilang linya. "Mr. Chu, pagpasensyahan mo na po sila at bago pa lang silang kasambahay dito sa mansyon." Paumanhin ni Georgia na kulang na lang ay magtawag ng santo. Pasensya na po Mr. Chu. Masyado po akong naging abala sa paglilinis ng inyong silid. Kung kaya't hindi ko napansin na nalak na pala ang pintuan. Paumanhin ni Amira na humarap kay Mr. Chu na nahalos namumula sa galit. "Oh, I see. Georgia, saan mo nakilala ang dalagang yan? She's beautiful, ha?" Tila nawala ang inis na sabi ni Mr. Chu na may halo ng paghanga. Marunong naman ito makaintindi at magsalita ng Tagalog dahil matagal na rin itong naninirahan sa Pilipinas. Pero kung minsan ay hindi na mapigilan ang magsalita ng sariling lingwahe. "Kay Dina po, Mr. Chu." Sabi naman ni Georgia na wala ang takot at kaba sa dibdib nito. Pero ang lahat naman ng iyon ay napunta sa nararamdaman ni Amira. Ang kaninang kaba na nararamdaman ay mas naging doble dahil sa sinabi ni Mr. Chu at pagnanasa sa mga titig nito. "It's okay. Magpatuloy ka lang sa paglilinis nitong silid ko." Utos ni Mr. Chu at tuluyang pumasok sa silid. Halos samot-sari ang kaba at takot naman ang naramdaman ni Amira dahil dito. Oo nga at hindi siya takot sa bala. Pero dawi pa lang na tingnan siya ni Mr. Chu ay parang gusto na nitong mamatay at tumagos ang bala ng baril hanggang sa kanyang kaluluwa. Mr. Chu, natali na po ang babaeng yan sa ibang lalaki pero kung nais nyo, meron akong ibang kilala na pwede kong i-offer sa inyo." Wika ni Georgia nang mapansin ng takot sa mukha ni Amira. Nabalutan naman ng saya at galak ang nararamdaman ni Amira nang marinig ang sinabi ng ginang. Kulang na lang ay lumuhod siya sa harapan nito at halikan pati ang talampakan ng matanda. "Pero gusto ko ang babaeng to para sa akin." Tutol ni Mr. Chu at binaba sa kama ang attache case. "Fresh at virgin pa ang babaeng ibibigay ko sa iyo, Mr. Chu, kumpara sa babaeng yan." Muntik na sanang mainsulto si Amira sa sinabi ng ginang, pero naisip niya na paraan lang ito ng matanda para hindi siya magawan at pag-interesan ni Mr. Chu. "Dalhin mo sa akin ang babaeng iniika mo, Georgia. Oras na lumubog ang araw." Sabi naman ni Mr. Chu bago sila tuluyang lumabas ng silid. Nang tuluyan ng makalabas ay hindi napigilan ni Amira ang mapayakap sa bisig ng ginang. Humingi ito ng pasasalamat. "Walang anuman, iha," sabi ni Georgia at niyakap pabalik ang dalaga. Halos mamasa naman ang mata ng ginang nang maalala ang apo. Nakikita niya ang apo sa katauhan ni Amira nung ito ay nabubuhay pa. "Tapos na ho akong maglinis sa opisina ni Mr. Chu." Pagbibigay alam ni RV nang maabutan ng ginang at Amira na magkayakap. "Mabuti naman kung ganun." Anang ni Georgia at bumitaw sa pagkakayakap ni Amira saka bumaba ng hagdan. Mukhang nag-iba ata ang ihip ng hangin. Sabi ni RV kay Amira pero nginitian lang ito ni Amira at nagsalita. "Mabait sige ng Georgia. Masyado lang nating hinusgahan agad ang pagkatao at masamang pinapakita nito sa atin." Sabi ni Amira at sinamahan si RV na linisin ang guest room. Sa kabilang banda naman ay hindi mapakali si Damian, kaya't pilit itong pinapakalma ni Ken. Pero tumahan lang ito nang makumpirma na maayos ang lagay ng dalawang babae sa mansyon. Lumipas ang 2 linggo at naging maayos naman ang pakikitungo ni Mr. Chu sa kanila. Pero madalas ay iwas silang makita ito. "Ito ang malawak na asyenda ni Mr. Chu," sabi ni Dina habang inaayos ang pagkain na dala para sa mga ibang tauhan. "Masyado naman itong malawak. Wala bang ibang business si Mr. Chu? At dito ito nagfo-focus?" Panguhuli ni Amira kay Dina pero iwas ang mata nito sa kanya.
Dina! Tawag niya dito at hinawakan sa braso. Dumaing ang dalaga kahit na marahan lang naman ang hawak na kanyang ginawa. Ayos ka lang po ba? Masyado bang madiin ang hawak ko sa'yo? Pasensya na. Pusisa na tanong ni Amira kahit alam niya sa sarili na hindi siya ang dahilan ng pagdaing nito. Oo, nagulat lang ako. Nauutal na sabi ni Dina sa kanya at iniwan ng maayos ang pagkain bago sila umalis. Hindi naman si Amira nagsayang ng oras at sinundan ang hakbang na ginawa ni Dina hanggang sa tuluyan nilang matahak ang lugar papunta sa CR. Dina! Tawag niya sa pangalan nito at sinara ang pintuan ng CR. Anong ginagawa mo dito? Baka hanapin ka do. May problema ka ba? Bungad na tanong ni Amira kay Dina pero umiwas lang ng tingin ng babae bago naghilamos ng muka at nilisan ng CR. Naiwan naman si Amira na nakatayo sa loob ng CR at tuluyan na rin itong lumabas. May kutob siyang may alam si Dina sa mga bagay na gusto nilang malaman sa kagrupo. Iha, dear, this is my son Wilson. Pakilala ni Mr. Chu kay Amira na labis nitong pinagtaka. I'm Amira. Maikling pakilala niya sa harapan ng mga ito at pasimpleng inilibot ang kanyang paningin. Hindi sa kalayuan ay nakita niya si RV na kausap si Dina habang abala sa pagbibigay ng pagkain sa mga manggagawa. Pero si Debay hindi niya makita kung saang lupalop ng lugar ito naroroon. Dad is right. You're so beautiful. And look, you're such an angel. Wika ni Wilson kay Amira na medyo malayo sa katauhan ng ama nito na si Mr. Chu. Halata mo sa mga mata nito na walang pagnanasa at maayos ang intensyon nito. Kumpara kay Mr. Chu na malagkitang titig sa bawat galaw niya. By the way, can we talk for a while and have some tea outside in the hacienda? Tanong ni Wilson na ikinatigil ni Amira. Nais niyang tanggihan ang offer sa kanya ng binata. Pero isa na rin itong mabilis na paraan upang mapalagay ang loob ni Mr. Chu sa kanya. Lalong-lalo na ang anak nito na si Wilson. Pwede naman. Abala ka pa rin ba? Kanina pa kita hinihintay doon para dalan ako ng pagkain. Halos mabingi si Amira sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Naramdaman niya ang kamay ni Damian sa kanyang balikat. Is this your husband? Tanong ni Mr. Chu na mababatid sa mukha ang panliliit sa kaharap. Ako nga. Walang kurap ng mata na sagot ni Damian kay Mr. Chu. Hindi niya gusto ang tabas ng dila nito. Ngumiti lang si Mr. Chu at tinakbayan ng anak na si Wilson bago pa nakang pinakita ang baril sa bewang nito. Hindi naman natinag ang binata sa sinabi ni Mr. Chu bagkus ay nakipaglaban ito ng tingin sa kaharap. If I'm not mistaken, ikaw ang isa sa mga hardinero ko dito sa mansyon, tama ba? Ngumisi naman si Damian at nagsalita. Hindi, pero kung nanaisin mo, pwede akong pumasok bilang trabahador mo sa mansyon. Pagboluntarya ni Damian na hindi inaalis ang akbay sa balikat ni Amira. Wala namang problema sa akin yun. Pero may ibang trabaho akong gustong ipagawa sa'yo. Makahulugan itong sabi kay Damian at nagbigay ng eksaktong oras na pagpunta nito sa mansyon. Mauna na ako sa inyo. Maayos na paalam ni Wilson sa kanilang dalawa na halata ang paghihinayang. Interesado kasi si Wilson na makausap si Amira. Ngunit labis itong nanghinayang na malamig na may asawa na pala ito. Hindi naman ito nabanggit ng ama sa kanya. I really like her a lot. Sabi ni Wilson sa ama habang suot ang salamin na may grado. Don't worry son, akong bahala tungkol dyan. Sigurado na sabi ni Mr. Chu at ngumisi. Anong ginagawa mo dito? At bakit bigla kang susulpot na parang kabuti? Pusisa ni Amira. Pero katulad ng binata ay biglang sumulpot si Deb sa likuran ni Damian. Kamusta boss? Ayos ba? Nakangising tanong ni Deb at doon lang nabagtando ni Damian na nanatili pa rin palang nakaakbay ang kamay niya sa balikat ng dalaga. Where's Ken? I need to talk to him. Pag-iiba ni Damian ang usapan at walang paalam na umalis bago nilisan ang hacienda. Hindi rin alam ng binata kung ano nga bang pumasok sa isipan niya at ginawa nito ang gusto ni Deb. O boss, nandyan ka pala. Bigla ka nawala.
Gulat na usal ni Ken at napatigil sa pagmuya ng pagkain at pagkuha ng ibang impormasyon tungkol kay Mr. Chu at sa anak nitong si Wilson. "It's none of your business." Malamig na wika ni Damian at tinahak ang balcony ng kwarto upang manood ng balita sa TV. Napailing na lang si Ken at pinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Mukhang wala na naman sa mood ang binata na makipag-usap. 3 days from now, I'll meet Mr. Chu in their mansion." Halos masamid naman si Ken nang biglang magsalita si Damian mula sa kanyang likuran. Anong ibig sabihin mo, boss?" Tanong ni Ken na hindi napigilan ng mapaubo. "Be ready. Ngayon pala magsisimula ang tunay na laban." Kinasan ni Damian ang baril at sinipat ang flower vase hindi kalayuan sa pwesto nito. Malakas ang kutob ni Damian na may ibang pinaplano si Mr. Chu sa kanya. Pero oras na matuklasan nito ang nais at matapos siyang pakinabangan ay papatikumi na nito ang kanyang bibig na malabong hindi mangyari. "Una kitang ililibing na buhay, Mr. Chu, bago mo magawa sa akin ang pinaplano mo." Walang emosyon na sabi ni Damian at kinalabit ang gatilyo ng baril dahilan para tuluyang tamaan ang flower vase. Sa loob ng 3 araw ay masugid ang preparasyon na paghahanda ang ginawa ni Damian sa pagkikita nila ni Mr. Chu. At ngayon ay nandito sila sa tapat ng malaking gate sa labas ng mansyon ni Mr. Chu. "Pasok ka." Anong ng isang katulong. "Thank you." Pasalamat ni Damian na tuluyang pumasok. Buong akala ng binata ay si Dina ang sumalubong sa kanya. Pero kahit anino nito ay hindi niya nakita, ganoon na rin si Deb na hindi pinagtaka ng binata. Mukhang tuluyan ang nagkamabutihan ng dalawang yun. Pero sa pagkakakilala ni Damian kay Deb ay chick boy ito pagdating sa babae. "Ginoo, mabuti at nandito ka na. Tara roon sa office ni Mr. Chu. Kanina ka pa niya hinihintay." Bungad ni Georgia kay Damian. Binati naman na muna ito ng binata at sumunod dito. Ngayon lang ito nakita ni Damian dahil madalas itong ikwento ng mga kasamahan sa kanila ni Ken. Pero sinisigurado naman ng mga ito na malinis ang kilos sa bawat galaw nila. Nang tuluyan ng makarating sa ikalawang palapag ng mansyon ay 2 beses si Damian kumatok sa pinto bago ito buksan at pumasok sa opisina ni Mr. Chu kung saan ito naroon. "Mukhang natagalan ka, bata ah. Nag-enjoy ka ba sa laki at lawak ng mansyon ko?" Mayabang na tanong ni Mr. Chu sa kanya. "Oo, ngayon ako nakatapak at nakapasok sa ganito kagara na lugar." Pagsisinungaling ni Damian kahit na ang totoo ay hindi na ito bago sa ganitong klase ng lugar. "Halata ko nga paghanga sa mga mata mo." Usal ni Mr. Chu at nilagok ang alak na nasa baso. "Ganun ba? Kahit naman sino ay gusto na makarating sa ganitong kagandang lugar." Nakangisi na sabi ni Damian at inayos ang suot na damit. Hindi sanay si Damian sa ganitong klase ng tela dahil na rin sa maraming taon na ang lumipas simula na makapagsuot siya ng ganitong klaseng damit. "Iyan ang isa sa mga nagustuhan ko sa iyo, bata eh. Matapang ka at hindi mo lang nababahidan ng takot. Bakit hindi ka maupo?" Ngumisi si Mr. Chu at tinigisan si Damian ng alak bago inabot ito sa kanya. Tinanggap naman ito ni Damian at umupo na rin bago nilagok ang alak, senyales ng pagtitiwala ni Damian sa kaharap. Tumayo si Mr. Chu at dumaan sa likuran ni Damian bago nilagay ang kamay sa kanyang balikat. Bago marahan at tinapik ang braso dahilan para bumalandra sa paningin ni Damian ang orihinal at mamahalin na singsing ng matanda. "Mga katulad mo ang hinahanap ko. Alam mo ba yun?" Ngumisi si Damian at mabilis ang kamay na tumayo bago humarap kay Mr. Chu. Sinipa nito ang baril sa kamay nitong balak itutok sa kanya at muling sinipa pataas bago na sinangga at inutok sa ulo ng matanda. "Magaling!" Nasabi ni Mr. Chu na may hindi nakakapaniwala na mukha. Napasandal ito sa bubog ng mesa. Nabitawan rin ito ang hawak na baso at nanginginig ang tuhod. Buong akala ni Mr. Chu ay isang pipitsuging tao lang si Damian at walang alam sa paghawak ng baril. Pero base pa lang sa mga kilos nito, ay gamay nito ang paghawak ng baril. Ultimo sipat ng bala ay alam nito at kahit anong oras ay pwede siya nitong patayin once na makalabit niya nito ang gatilyo. "Stop making fun of me, Mr. Chu."
Tapatin mo ko kung ano ang nais mo sa akin. Walang emosyon na sabi ni Damian, dahilan ng lalong panginginig ni Mr. Chu na kulang na lang ay atakihin ito sa puso. Mistula bang nawala ang tapang at yabang na namumuo sa buong pagkatao nito. At agad na napalitan ng takot at pangamba dahil lang sa isang ordinaryong tao na kaharap. Bukas na bukas sumama ka sa akin. Tiyak na magugustuhan ni Master ang performance mo. Galing mo sa paggamit ng baril at bilis ng pagkilos. Sabi ni Mr. Chu at tinuro ang pinto ng office nito. Magkita na lang tayo bukas. Hihintayin kita sa asyenda. Nanginginig ang boses na utos nito. Hindi ko pa nakakasa ang baril, Mr. Chu. Pero halos manigas ka na dyan ng buhay. Simpleng sabi ni Damian at pinatong sa mesa ang baril bago tinapik ang matanda sa balikat. Stop making fun of my wife. O kahit sino pa man ang babae. Hindi sila nararapat na bastusin. Huling sabi ni Damian bago tuluyang nilisan ang opisina ng matanda. Seryoso? Hindi mo alam yun? Pababa pa lang ng hagdan ay rinig na ni Damian ang malakas na hagalpak ng tawa ni Amira. But it tastes good, ha? Natatawa rin na sagot ni Wilson na ang tinutukoy ay ang palakang bukid na nakahain sa mesa noong nakaraang araw. Amira! Napatigil sa pag-uusap ang dalawa nang marinig ang dumadagundong na boses ni Damian sa mansyon. Oh, tapos na kayo. Hindi na natapos ni Amira ang sasabihin nang walang pasabing hinila siya ni Damian palabas ng mansyon. Saan naman kaya pupunta ang dalawa na yun? Nagtataka na tanong ni RB habang tanaw si Amira at ang binata na kanyang iniibig. I don't know. Maikling sagot ni Wilson na mababakas ang pagkalukot ng muka. Habang si Amira naman ay pilit na inaalis ang kamay ni Damian sa kanyang braso. Pero masyadong malakas ang binata at lahat ng teknik na gawin niya ay alam nito. Ano ba, Damian? Pulyaw ni Amira na napasalampak siya nang tinulak ni Damian sa loob ng van. You're getting into my nerves, Amira. Nandito tayo para tapusin ang misyon natin. At hindi para makipaglandian sa anak ni Mr. Chu. Nanlilisik ang mga mata na usal ni Damian. Nakipaglandian? Hindi ako nakikipaglandian sa kahit na sinong lalaki, Damian. Ikaw lang nag-iisip nun. Laban ni Amira na halos mamula ang mukha sa inis. Hindi niya alam kung bakit palagi na lang mainit ang ulo ni Damian pagdating sa kanya. Amira. Pareho silang nagkatitigan ni Damian nang marinig ang boses ni Wilson. Papalapit ito sa van kung saan sila naroon. Amira, uuwi ka na ba? Hindi na natapos ni Wilson ang sasabihin nang bumungad dito si Amira at Damian na magkalapat ang labi, dahilan para umiwas ito ng tingin at maglakad pabalik sa mansyon na para bang walang nangyari. Halos manlaki naman ang mga mata ni Amira sa ginawa ni Damian. Sandali pa siyang napaawang ng labi nang marahang kinagat ni Damian ang ilalim ng kanyang labi at ipinagpatuloy ang mapusok nitong halik. Pakiramdam ni Amira ay nanlalambot ang kanyang tuhod at nagwala ang lamang loob niya sa kanyang tiyan, habang si Damian ay patuloy lang sa ginagawa. Damian! Usal niyang banggit sa pangalan nito nang sandali itong tumigil ng marahan na kinakapos na silang dalawa sa paghinga. Just shut up! Galit na saad nito at muling sinakop ang kanyang labi bago nilagay ang kanyang dalawang kamay sa braso nito. At sa huli ay wala na nga siyang nagawa. Namalaya na lang niya ang sarili na ginagalaw din ang kanyang labi at sumasabay sa paghalik ng binata. Simula nang nangyari sa kotse ay nagsimula na si Amira na makaramdam ng pagkailang kay Damian. Tuwing lalapit ito sa kanya ay palagi siyang umiiwas at nagdadahilan na may gagawin. Maliligo ka rin ba? Hindi makatingin na tanong ni Amira kay Damian na ngayon ay taimtim na nakatingin sa kanya. Halos sila lang ang tao sa loob ng silid kung saan sila nagstay ng hotel. Wala rin ang tatlong kumag dahil umalis ito at nagplano na gumala matapos nilang magsimba. Araw ng linggo ngayon, kaya naman gusto ni Amira na magpahinga. Buong akala rin ng dalaga ay sasama si Damian sa mga ito. Pero yun ang mali niyang akala. Why can't you stare back to me? Are you mad for what I did to you? I'm sorry. It's just,
Naningkit ang mata ni Amira at nilakasan ng loob na magsalita. For what? Matapang na tanong niya. Para maniwala ang anak ni Mr. Chu na asawa talaga kita. That's all and nothing special for what I did to you. Tila nabingi at tumigil ang buong paligid ni Amira sa narinig. Ibig sabihin ba, ginawa mo lang yun para lang sa trabaho? Dismayado na tanong ni Amira sa kaharap. Of course. Bakit? Meron pa bang ibang dahilan? Kampante na balik tanong ni Damian sa kanya. Wala. Maiksi niyang sagot at walang lingon na pumasok sa CR bago sinara at sinimulang magligo. Hindi alam ni Amira kung bakit siya nakaramdam ng lungkot sa sinabi ni Damian sa kanya. Mali nga ba talaga ang mag-assume sa binata na gusto rin siya nito? Noong una ay akala niya isang simple puppy love lang ang nararamdaman. Pero simula nang pumunta sila dito sa probinsya at magpanggap itong asawa nito, ay doon lang ni Amira na kumpirma ang lahat. Mahal kita, Damian. Pero bigo kung mahalin mo rin ako pabalik. Malungkot na sabi ni Amira sa sarili at hindi na malaya na pumatak na ang luha nito sa kanyang magkabilang pisngi. Pero kasabay nito ay ang pagragasa ng tubig mula sa shower. Mahigit na kalahating oras si Amira na nagbabad sa loob ng CR at katulad ng nakasanayan ay kinuha ni Amira ang bathrobe at nilagay ito sa katawan. Tiyak kasi na wala na dito si Damian o kahit na sinong tao. Occupied pa rin kasi ang kwarto ng hotel. Bakit ang tagal mong maligo? Hindi mo ba alam na maaari kang sipunin sa ginagawa mo? Iritable na sabi ni Damian habang nakadikwatro ang paa. Hindi naman na nagsalita pa si Amira at makipagtalo sa binata. Kinuha na lang niya ang bihisan at hindi na nag-abala na tumingin kay Damian. Ilang beses na rin naman itong aksidente na naabutan siyang nakasuot ng ganito. Kung minsan nga ay tapis lang ng towel sa katawan dahil sa isang mansyon sila naninirahan kasama si General Lopez, pero madalang itong pumarood. Amira! Tawag ni Damian sa dalaga nang lampasan lang siya nito na para bang walang narinig. Amira! Muling ulit ni Damian at hinawakan si Amira sa braso. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Damian? Walang emosyon na tanong ni Amira sa binata at inalis ang kamay nitong nakahawak sa kanyang braso. Bakit ganyan ka? Ano naman bang ginawa ko? Problemado na tanong ni Damian sa kanya. Kaya hindi na napigilan ng sarili na matawa. Wawa, at sa'yo pa talaga nang galing ang salita na yan. Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo, ha? Bakit umaakto ka na parang may pakialam ka sa akin? At isa mo kung pagmamay-ari. Pero pagkatapos nun, sasabihin mo sa akin ng lahat na pinapakita mo lang yun dahil sa trabaho? Bullshit naman, Damian! Untag ni Amira at buong lakas na tinulak si Damian palayo sa kanya. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Amira. Kunot ang noo na sabi ni Damian at halos magsalubong ang dalawang kilay. Yan! Diyan ka magaling! Ang bigyan ako ng mixed signal sa lahat ng ginagawa mo. Mabuti pa nga siguro tumupad ako sa usapan ni Wilson na mangyari. Tapat ito at pinapakita ang malinis na intensyon para sa akin. Hindi katulad mo. May panunuya sa boses na sabi ni Amira. Mahigpit na hinawakan ng bihisan bago tinahak ang lugar pabalik sa CR. Pero bago pa man makapunta ang dalaga dito, ay walang pasabi na binuhat siya ni Damian na parang isang sako ng bigas. Damian! Ano ba? Ibaba mo nga ako! Galit na sigaw ni Amira at pinaghahampas ang matipuno na likod ng binata. Pero hindi siya naggiginalaw dahil wala na siyang ibang suot kung hindi ang bathrobe. Sabing ibaba mo ako! Ano bang gusto mong mangyari, ha? Amira? Umahangos na tanong ni Damian sa kanya matapos iupo sa paanan ng kama. Wala. Gusto ko lang na lumabas ka ng silid na to at iwan ako na mag-isa. Namumula ang muka sa inis na sabi ni Amira sa kaharap. Pakiramdam niya ay pwede siyang sumabog anumang oras. Kung wala kang gusto mangyari, pwes ako meron. Saad ni Damian at tinulak si Amira pahiga bago siniil ng malalim na halik. Nagising na lang si Amira na suot ang white long sleeve ni Damian habang nakahiga sa bisig nito. Walang linaw kay Amira kung anong pwedeng mangyari oras na may mabuo sa kanilang dalawa.
Pero sa kaibuturan ni Amira, ay hindi na ito umaasa pa na papanagutan siya ni Damian. Lalo na ang ginawa nitong pagkuha sa kanyang pinakaiingatan. Tumagal ang 1 buwan ng pagstay nila Damian sa probinsya. Nakasali na rin sila sa mga tampok at kaganapan sa lugar. At higit pa doon ay tuluyan nilang natuklasan ang sikreto ni Mr. Chu. Mukhang mas maganda ang nagiging produksyon natin ngayon. Simula nang sumanib sa anin ang bata mo, Mr. Chu. Nakangisi na sabi ni Rodolfo, ang pinaka-mastermind pagdating sa pagpapatakbo ng droga. Kilala mo ako, Master. Hindi kita bibigoyin lalo na pagdating sa mga tauhan. Wika naman ni Mr. Chu na hindi nakataka sa pandinig ni Damian. Ngunit nakakasigurado ka ba na mapagkakatiwalaan natin ang isang katulad niya? Tanong ni Rodolfo kay Mr. Chu na kulang na lang ay lumuhod sa lalaki at sambahin ito. Aba syempre, Master. Tatakot na sabi ni Mr. Chu sa kausap. Bakit? May ibang rason pa ba para hindi niyo ako mapagkatiwalaan? Tanong ni Damian na ngayon lang nagsalita. Bakit? May iba ba bang mga rason? Balik na tanong ni Rodolfo kay Damian. Hindi naman nagpatalo si Damian at nakipagsukatan ng tingin sa kaharap. Pero hindi man lang ito natinag ang binata. Masyado mo akong pinabibilib. Ngumisi si Rodolfo at inaas ang isang kamay. Pudyat na may gagawin ito. Agad naman lumabas ang isang tagod sa silid si Dina habang hawak ng 2 tauhan nito sa braso. Dina? Tanong ni Damian at mabilis at naging alerto sa pagbunot ng baril. Subukang mo manlaban at isang maling kilos mo lang, papasabugin ko yung bungo mo. Walang halong pagbibiro na sabi ni Rodolfo at kinasa ang kanyang hawak na baril, habang si Damian ay napapalibutan ng tauhan nito habang nakatutok ang baril. Masyado mo atang pinagsawaan ng batang to, Mr. Chu. Natatawang sabi ni Rodolfo, habang dinadantayan ang dulo ng baril sa mukha ni Dina papunta sa leeg nito. Ganun nga po, Master. Ngunit bago pa man matapos ni Chu ang kanyang sasabihin na isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng hideout. Masyado na ako naririndi at nagsasawa sa pagmumukha mo, Mr. Chu. Pasensyahan tayo dahil naging palpak sa trabaho mong kilatisin ang tauhan mo na ipinapasok sa ating organisasyon. Walang halong naghihinayang na sabi ni Rodolfo at ngumisi habang nakatingin kay Mr. Chu na ngayon ay kasalukuyang naliligo sa sariling dugo. Pigil na naman ang hikbi ang ginawa ni Dina at pinikit na lang ang mata upang hindi makita ang walang buhay na katawan ni Mr. Chu sa sahig. Tuso ka talaga, Rodolfo. Nakakuyom ang kamao na sabi ni Damian. Hindi uso ang awa pagdating sa pera at posisyon, bata. Ngumisi si Rodolfo at inamoy ang buhok ni Dina. Bitawan mo siya. Huwag mong idamay ang inosenteng tao dito. Bulyaw ni Damian na hindi makagawa ng hakbang at kilos dahil tiyak na sasabog ang ulo niya at maliligo sa sariling dugo katulad ni Mr. Chu. Inosente? Alam mo bang ang babaeng ito mismo ang naglaglag sa inyo sa akin? Natatawa na sabi ni Rodolfo at tinutok ang baril sa ulo ni Dina. Pasalamat ka at may pagnanasa pa ako sa iyo. Kahit kaunti lang. Dahil kung hindi, kanina ko pa pinatikom yung bibig mo. Mahinang bulong ni Rodolfo kay Dina at inutusan ng tauhan na ibalik ito sa loob ng kwarto. Kalmahan mo lang, bata. Dahil hindi lang yan ang gusto ko sa iyong sabihin. Kinuha ni Rodolfo ang telepono at tinawagan si Wilson sa kabilang linya. Kamusta naman ang lagay dyan? Tanong ni Rodolfo at nilakasan ang volume ng telepono. Maayos, Master. Ngayon ay magagawa ko na ang gusto ko kay Amira nang walang kahit na sinong tao ang pumipigil sa akin at maaaring maging hadlang kahit pa ang sarili kong ama. Sagot ni Wilson sa kabilang linya at binaling ang tingin kay Amira na ngayon ay nakatali ang 2 kamay sa upuan. Ganun na rin ang paa nito, gamit ang hindi pangkaraniwan na posas kung kaya't hirap na makawala si Amira. Idagdag pa ang bakal na nakatali sa kanyang katawan. Mag-enjoy ka lang dyan. Wika ni Rodolfo kasabay ng kasunod na pagtunog ng kampana bago tuluyang patayin ang tawag. Ngayon, bata, nagustuhan mo bang sorpresa ko? Master, napasok tayo ng mga kalaban.
Naputol ang sasabihin ni Rodolfo nang humahangos na pumasok ang isang tauhan nito sa silid at sunod-sunod na palitan ng putukan ng baril sa labas. Hindi naman nag-aksaya pa si Damian ng oras at sinayang kanyang pagkakataon na gamitin ang ninja kick na alam niyang dahilan para mabitawan ng mga tauhan ni Rodolfo ang iba't ibang klase ng baril na hawak nito at sunod-sunod na nagpaputok ng baril. "Master, umalis na tayo dito!" Sigaw ng kanang kamay ni Rodolfo at pinalibutan si Rodolfo habang nakikipagpalitan ng putok ng bala kay Damian. Mabilis namang tumalon si Damian at hinarang ang katawan sa lamesa bago mabilis na gumulong sa likod ng dingding na yari sa semento. Kinasa naman ni Damian ang 2 baril sa kanyang kamay habang walang tigil na pinapaulanan ng kalaban ng bala ng lamesa sa pag-aakala na natili ang binata doon. "Hindi mo ko matatakasan, Rodolfo." Bulong ni Damian at sumilip pero halos mabingaw ang gilid ng dingding na pinagtataguan niya nang dumaplis ang bala ng baril doon. Nang makakuha na ng pagkakataon ay nakipagsalubungan si Damian ng putok ng baril at parang isang kisap mata na natumba ang lahat ng kalaban. "Kahit kailan na hindi mo maaaring takasan problema na kaakibat sa iyo." Saad ni Damian at pinaputukan ng bala ng baril ang hawak ni Rodolfo na akma siya nitong babarilin. Maawa ka sa akin. Handa akong magbago." Pagmamakaawa ni Rodolfo sa binata pero walang lingon na kinalabit ni Damian ang gatilyo ng baril. Dahilan para matumba ang 2 tauhan na akma sanang papatay sa kanya. Kasunod nito ay binaril niya ang binti ni Rodolfo na akma itong tatakas. "Nasaan si Amira? Sabihin mo sa akin kung ayaw mo na ako mismo ang papasabog sa bungo mo at pagpepiestahan ka ng langgam." Kalmado man ay mahahalata ang pagkamuhi at galit sa boses ni Damian. "Hindi ako tanga para sabihin sa'yo kung nasaan ang sawa mo." Usal nito at humagalpak ng tawa. Galit na paulit-ulit na pinukpok ni Damian sa mukha si Rodolfo gamit ang handle grip ng baril bago tinuktok sa ulo nito. Pero bago pa man ni Damian na makalabit ang gatilyo ay nakaramdam siya ng hilo nang maramdaman ang paghampas ng matigas na bagay sa kanyang ulo. Sa kabilang banda naman ay walang takot na nakipagsapalaran si Ken at Deb sa mga kalaban, habang si RV ay tinulungang hanapin si Amira at pinatamaan ang mga kalaban sa braso at kamay. Naniniwala ang grupo nila na maaari pa itong magbago pero parang hindi nauubos ang kalaban. "Wilson, alam kong mabuti kang tao. So please, pakawalan mo na ako dito." Pagmamakaawa ni Amira sa binata habang pilit na inaalis ang kamay sa posas. "Pinagpalit ko ang buhay ng ama ko para lang sa iyo, Amira. And now you're saying na pakawalan kita? Nahihibang ka ba?" Anong ni Wilson at malakas na tumawa. "Nahihibang ka na ba?" Bulyaw ni Amira na hindi makapaniwala sa narinig. Walang halang ang bitukan nito kung kahit ang sarili nitong ama ay kaya nitong hayaan na mamatay. Hindi nga talaga biro ang epekto sa tao pagdating sa paggamit ng droga. "Ganun katindi ang pagmamahal ko sa iyo, Amira." Saad naman ni Wilson at mariin na hinawakan ng kanyang baba. "Mahal na mahal kita." May diin na sabi ni Wilson at doon lang napagtanto ni Amira ang namumula nitong mata. "Nababaliw ka na, Wilson." Tinuraan ni Amira ang mukha ni Wilson na akma siya nitong hahalikan sa labi. "Damn you!" Sigaw nito at sa isang iglap ay nararamdaman niya ang pamamanhid ng pisngi dahil sa malakas na pagsampal ni Wilson sa kanyang kanang pisngi. Dahil sa lakas nito ay naging dahilan nito ng kanyang pagkatumba sa sahig. Kasama nito ang pagkakatumba niya sa kanyang upuan. Wala naman siyang ibang nagawa kung hindi ang dumaig. Pero hindi pa nakontento si Wilson at walang awa siyang sinipa at hinigit sa upuan. "Wilson!" Nauutal na sabi ni Amira at doon niya lang napagtanto ang kaguluhan na nangyayari sa labas ng building. Halos maging pula ang paligid at nakahandusay ang ibang tauhan ni Rodolfo na walang malay dahil sa panlaban ng mga ito. "Nakikita mo yan, ha? Diyan ka babagsak oras na hindi ka sumama sa akin at sundin ang nais kong mangyari." Malademonyo na sabi ni Wilson at tinuro ang helicopter na nakahanda, hindi kalayuan sa kanilang pwesto. "Kahit patayin mo pa ako, Wilson,
Hinding-hindi ako sasama. Hinding-hindi ko susundin ang nais mong mangyari. At lalong hinding-hindi kita mamahalin, mamatay man ako. Mariin na sabi ni Amira at napaigik na mapasarampak siyang itinulak ni Wilson palayo sa rooftop. Napaigik si Amira nang mahigpit na hinawakan ni Wilson ang kanyang buhok. At sinong mamahalin mo? Ang asawa mong puno ng yabang sa katawan? Oo, siya lang lalaking iibigin ko at wala nang iba. Buong lakas na sigaw ni Amira kasabay ng pagsigaw ng isang pamilyar na boses. Bitawan mo ang asawa ko. Hayop ka. Tigil na sigaw ni Damian at tinapon ng baril na walang bala. Nakipagsapalaran pa si Damian sa mga kalaban na oras na yon at pilit na nilabanan ng pagkahilo na gawa ni Dina. Hindi man makapaniwala pero si Dina ang gumawa nito sa kanya alang-alang sa kayamanan na maaari itong makuha kay Rodolfo. Damian. Dalawang ulit na banggit ni Wilson sa pangalan ng binata at pabalyan na binitawan si Amira na lalong ikinagalit ng binata. Huwag na nating patagalin to. Saad ni Damian at hindi alintana ang pagod at sakit ng katawan na nararamdaman. Damian! Banggit ni Amira sa pangalan ng binata na tila ba nabuhayan at nagkaroon ng pag-asa. Walang imik na sinugod ni Wilson si Damian at nakipagmano-mano ng suntok pero lahat ng galaw ay naiiwasan at nasasalag ni Damian. Now it's my turn. Usang ni Damian at pinulupot ang kamay ni Wilson dahilan para mapasigaw ito sa sakit. Bago buong lakas na sinipa ang sikmura at pinaulanan ng sunod-sunod na suntok. Nang tuluyan ng nakahiga si Wilson sa sahig ay kinapa nito ang bulsa bago kinuha ang baril at naglakad palapit kay Amira. Pasensya na at ngayon lang ako nakarating. Paumanhin ni Damian at hinalikan si Amira sa noo bago inaral ang mga posas at ang kandado nito. Kahit nahihirapan ay hinahanap ni Damian ang bawat silid ng kwarto kung saan posibleng naroon si Amira. Pero bigo ito hanggang sa matandaan ang pagtunog ng kampana at doon ran lang nag-sink in sa utak niya na walang ibang lugar doon kung hindi sa rooftop at natuon ang lugar kung saan naroon si Amira. Hindi basta-basta ang poses at kadena na nilagay nila sa'yo. Saad ni Damian at kinasa ang baril. Pinaputok niya ito sa posas na nakalagay sa paa ni Amira. Hindi ka talaga nag-iisip. Nakangisi na sabi ni Wilson at hinampas ng bakal ang likod ni Damian. Damian! Sigaw ni Amira at buong lakas na sinipa si Wilson palayo kay Damian. Halos mapasubsob sa sahig ito pero mabilis na nakabawi si Wilson at kahit duguan ang muka ay walang pag-aalinlangan na inangat ang bakal upang ihampas sa ulo ng dalaga. Pero mabilis na tumayo si Damian at nayarang ang katawan sa harapan ni Amira. Halos manginig ang tuhod sa takot ni Amira nang hindi inaasahan na sumuka ng dugo si Damian dahil sa lakas ng impact ng hampas ni Wilson. Aalis na tayo. Sigaw ni Wilson sa piloto at nagbigay ng hudyat paalis at walang pag-aalinlangan at nulak si Damian bago binigyan ng huling suntok sa muka at hinadyakan sa sikmura. Tara na, Amira! Untag ni Wilson na magsimulang umikot ang hélice ng helicopter. Kinaladkad niya si Amira paalis. Bitawan mo ako, Wilson! Paglalaban ni Amira at tinapid ang paa ni Wilson at mataas na tumalon bago buong lakas na sinipa ito sa kanang muka. Hindi naman nakaligtas sa paningin ni Amira ang baril. Hindi kalayuan sa pwesto niya. Kaya mabilis si Amira na tumakbo at gamit ang dalawang paa ay inipit niya ito at tumalon at sinipa papunta sa kanyang likuran. Gawin mo na! Sigaw ni Amira at tinaas ang kamay sa likuran, kasunod ng isang putok ng baril bago muling inihagis ni Damian sa kanya. Iba ka talaga, officer! Humahanga na sabi ni Amira kay Damian. Kumindat ito bago kinuha ang baril at binarilang lock ng kadena sa kanyang katawan. Stop teasing me. You're making me nervous. Pabalik na sabi ni Damian upang marinig ang isa't isa. Pero nawala ang ngiti sa labi nang makita si Wilson sa likuran ni Amira. Sinipa nito ang baril na hawak bago nilagay ang kutsilyo malapit sa leeg nito. Napaigik si Amira nang maramdaman ang unting hapdi sa leeg dahil sa sobrang talas ng kutsilyo na hawak ni Wilson sa kanyang leeg. Ngunit imbis na magsalita ay nakatitig lang si Amira kay Damian na para bang magkaroon ng silent battle sa kanilang dalawa.
I trust you, Damian. Kahit hindi man imikin ay ramdam ni Amira na nabasa nito ang iniisip niya. Kasabay ng pagkalabit nito ng gatilyo papunta sa kanya, pero mabilis ang kanyang naging kilos at yumuko at gumulong sa sahig. Pero agad ring nakaiwas si Wilson at daplis lang ang naging tama nito sa bewang. Kailangan na nating umalis. Bulyaw ni Wilson at walang nagawa kung hindi ang buong lakas na hampasin ng batok ni Amira dahilan para makaramdam ito ng hilo. Kinalabit ni Damian ang gatilyo, pero napamura ito nang mapagtanto na wala na itong bala at tumingin sa gawin nila Wilson. Pero huli na dahil naisakay na ni Wilson ng dalaga sa helicopter. Mabilis ang mga paa na hinabol ito ni Damian at lumambitin sa tapakan ng helicopter. Pusa ka ba? Inis na sabi ni Wilson dahil kahit ilang beses na niyang itong balakin na patayin ay buhay pa rin ito at humihinga. Nagsimula ng umandar ang helicopter at lumipad pero nanatiling nakahawak si Damian doon at hindi bumibitiw. Ngayon ay makikita natin kung hanggang saan ang buhay mo. Nakangisi na sabi ni Wilson. Hindi naman namalaya ng mga ito ang pagkamulat ni Amira at napagtanto ang nangyayari. Tigilan mo ang asawa ko, Wilson! Sigaw ni Amira at pinagsususuntok si Wilson upang mawala ang atensyon nito kay Damian. Buong lakas na tinulak naman siya ni Wilson at hindi sinasadya na mapatama ito sa piloto. Nawalan ito ng balanse, dahilan para gumewang helicopter kung saan sila nakasakay. Hindi ko hahayaan na mamatay ako. Sigaw ni Wilson at tinulak ang piloto sa tabi ni Amira. Inagaw nito ang pagkontrol ng helicopter. Nahihirapan na minulat ni Damian ang mata at pilit na nilalabanan ang paghihina ng kanyang katawan. Marami-rami na rin kasi ang dugo na nawala sa kanya. Damian! Sigaw ni Amira nang tuluyang gumewang ang helicopter at pagbitaw ng isang kamay ni Damian. Hold my hand! Sigaw ni Damian at inabot ang isang kamay kay Amira na agad namang ginawa ng dalaga bago si Damian tuluyang bumitaw sa helicopter. Kasabay noon ang pagtalo ni Amira doon. Magsama-sama tayo sa hukay! Sigaw ni Wilson bago tuluyang sumirok ang helicopter at sumabog ito. Habang si Amira at Damian naman ay nakatitig lang sa isa't isa. Dahil alam nila sa sarili na kahit anong oras ay pwede silang bawian ng buhay oras na bumagsak sila. I love you, sabi ni Amira habang mahigpit ang hawak sa kamay ni Damian bago pinikit ang mga mata. Just hold me, Amira. Napamulat si Amira ng mata nang maramdaman ang sandaling pagtigil nila sa pagbagsak mula sa ere. Everything will be okay. Pagpapalakas ng loob ni Damian kay Amira at mahigpit na hinawakan ng bakal ng terrace ng isang silid ng kwarto. Damian! Naluluha na sabi ni Amira, pero isang matamis na ngiti lang ang binigay ni Damian sa kanya at tinulungan na makaakyat sa terrace. Come here, kapitan mo ang kamay ko. Inabot ni Amira ang palad kay Damian at tinulungan nito makaakyat, pero hindi sapat ang lakas ni Amira para iangat ang binata. I'm sorry for all I've done bad to you, for being possessive and aggressive sometimes. Huminga si Damian ng malalim at muling nagsalita. It's because I love you. I love you too, Amira, at mamahalin kita hanggang sa kamatayan. Buong puso na sabi nito at dahan-dahang binitawan ng kamay ni Amira. Boss, mamaya na ang drama. Kanina pa kami naiinip ng mag-ina ko sa labas. Sabi ni Deb at nahawakan ng kamay ni Damian na agad itong tinulungan ni Ken at tuluyang naiangat si Damian pataas ng terrace. Bago pa man makapagsalita ay mahigpit na niyakap ni Amira si Damian at humagulgol ito ng iyak. Buong akala ni Amira ay mawawala na ang kaisa-isang tao na nagpapatibok ng puso niya. Deb, umalis na tayo. Hayaan mo mag-solo ang dalawang yan dyan. Nakangiti na tawag ni RV kay Deb na ama ng batang dinadala nito. Oo, at nagdadalang tao siya. Dahil kay Deb, sa isang gabi na muling pagsasama nila ay di rin nagtagal at natutunan niya itong mahalin. Miss mo na ba ako? Biro ni Deb pero inirapan lang siya ni RV. Lumapit ito sa dalawa bago ito masayang binati. Kasunod naman ang pagpasok ni General Lopez sa loob. At maging ang ibang pulis upang hulihin at dalhin sa presinto.
at kunin ang evidence upang tuluyan na ring mapuksa ang factory ng droga at matigil ang importansya nito. Congratulations! Pinabilib niyo akong dalawa. Lalo niyo lang pinakita sa akin na hindi ako nagkamali na inalagaan ko kayo. Masayang sabi ni General. Congratulations to all. Mission success. Puri ni Mr. General sa mga ito at lumabas upang hintayin ang mga ito sa ibaba. Agad namang sumunod ang 3 kumag at naiwan naman sina Amira at Damian doon. And from now on, I'll make you my girlfriend. Hindi ko gusto yan. Pakasalan mo ako ngayon din, Damian. Kung hindi, ako mismo ang magdadala sa iyo sa altar para pakasalan mo ako sa loob ng simbahan. Wika ni Amira na pareho nilang ikinatawa bago muling niyakap ang isa't isa. Inalalayan ni Amira na maglakad at magpagaling upang matupad ang nais ni Amira mangyari. I promise that I'll be a good husband and father to our future child in the future. Pangako ni Damian at ninakawan ng halik sa labi si Amira. Masaya nilang tinahak ang landas ng magkasama. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!